Ang titulo po o mensahe na ibibigay sa atin ng Panginoon o na ibibigay sa atin ng Panginoon ay pinamagatang Jesus is greater than. So, ito pong title na ito for me is it speaks itself. Kapag nakita mo mas malaki ang Diyos, lahat na ng bagay na after the Lord o lahat na ng bagay outside of God are smaller than Him. Diba ba? Greater is ganyan eh. Diba? Jesus is greater and the rest are smaller. Gagawin ko pong series ang mensahe na ito na from now until sa ako po ay magmimensahe sa mga susunod pang panahon na loobin ng Panginoon. Pag-uusapan po natin ang libro ng Hebreo. From chapter 1 to the last chapter of the Hebrew. Ngayon po pag-uusapan natin is about the chapter 1 of Hebrew. Tingnan po natin ang background ng Hebrew. Ang Hebrew po o ang Hebrews na libro, isa po ito sa pinaka highly theological na book sa buong Biblia, especially sa part po ng New Testament. Pero nakakapagtaka po, wala pong nabunyag o hindi po nalaman ng kahit sino man kung sino po ang author ng Hebrews. It remains anonymous sa mga taong re-research noon until now. Yung iba po sinasuggest na nila na ang Hebrew ay isinulat ni Apostol Pablo. Yung iba naman, si Apollos daw o si Barnabas. But in the wisdom of this, in respect of this book, the author has not been revealed. Bakit po kaya? Because the most important thing in the book of Hebrews is not who wrote the book of Hebrews, but how it was written. Hindi tungkol ito sa kung sino ang sumulat ng aklat na ito, kundi ito ay tungkol sa paano at bakit ito isinulat. Ang buong libro po ng Hebreo ay tumutukoy sa isang mensahe. Ang mensahe ay consider Jesus. Ito po ay simpleng salita, pero ito po ay napakabigat na mensahe para sa mga Kristiyano noon. Dahil ang background po nung isinulat itong libro na ito ay ang mga Kristiyano po ay nag-undergo ng matinding decision-making. In a tension environment, heavily tense environment. Why? Because sa panahon na naisulat ito, uso na ang katuruan ay God is a transcendent God. O God is a Father. Malayong Diyos. Hindi siya ganun kalapit o wala siyang ganun intimate na relasyon sa tao. Yan po ang central teaching na tinatawag na Judaismo or Judaism.
different from the teaching of Christianity. Because the Judaism teaching is that God is the creator far from the human being. But the teaching of Christianity is God is a relational God who is near and close and dwells into human being. Ngayon, that is unpopular. Hindi sikat. Dahil ang Judaismo ang mas sikat sa panahon ngayon. So ngayon, ano ang ini-encourage dito ng Hebreo? Ng writer ng Hebreo? Ang sinasabi na dito, pag-aralan natin. Kung ang pinaninindigan niyo ang Diyos ay nakikilala niyo o hindi. Diba sabi niyo, Kristiyano kayo? Nag-text kayo ngayon dahil sinasabi ng ibang tao, yung katuruan niyo ay mali. At ang katuruan nila ay tama. Ngayon, sabi ng writer ng Hebreo, pag-aralan natin, sino ba si Jesus na itinuturo ng Biblia? Ano ang impact at ano ang magiging anchor o angkla nito sa buhay mo, sa paninindigan mo bilang isang Kristiyano, kahit ikaw ay nagdadaan sa matinding pagsulong. Noon, ang mga Hudyo, ang mga Hudyo po kasi, until now, hindi naman lahat, but the prevailing teaching is that, syempre, alam niyo po yung teaching ng Iglesia ni Cristo, teaching ng Jehovah's Witness, meron pong similarity doon, na ang tawag lang nila sa Diyos ay Diyos, or Yahweh, or Ama. Jesus is not relevant to their teaching. Now, sa panahon din po ng mga Hudyo, ang mga katuruan nila Moses, ang katuruan ng mga prophets o mga propeta, at ang mga anghel, sila po ang mas higit na nire-regard, nire-respeto at kinikilala kesa sa itinuturo o ipinapakilala ng Kristyanismo na Jesus. But the writer of the Hebrew is so firm and outright know the teaching of Judaism that God is far from the human is wrong, because Jesus is God and Jesus has revealed Jesus to God completely to human. Now, may question si Hebrews, si writer ni Hebrews, sa mga Hudyo o sa mga Kristiyano sa panahon noon, na ito din ang question niya sa akin. Why is Jesus better or greater than the prophets and the angels? Puntahan mo natin yung binasa natin kanina. Hindi na po natin iisa-isahin yung from verse 5 to verse 14. It's because yung verses 1 to 4, yun na po yung summary ng buong chapter na yun. And it just testifies from verses 5 to 14 who Jesus is. Kumbaga, ginawa niyang supporting documents or supporting statement who Jesus is. Ito pong makikita natin na to
come to book of the 2 Samuel, to the book of Deuteronomy and the Old Testament. Na isa lang po ang sinasabi. Basahin ulit natin. In the past, God spoke to our ancestors through the prophets at many times and in various ways. But in these last days, nanyo po noon nyo, ang nagsasalita noon ay mga propeta, di ba? Sila Daniel, Prophet Daniel, Prophet Isaiah, napakadaming propeta na nagsasabi tungkol who God is. But these days, o ngayon, panahon na ito, hindi ang propeta o mga propeta ang ginamit ng Panginoon na magsalita sa tao. Sino ang ginamit ng Diyos na magsalita ngayon sa tao? It is no other than His Son, Jesus Christ. John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God. And the Word. Ito po pinakasyahan sa lahat. Alam na natin, narinig na natin ito. And the Word was God. Noon, sinasabi na ng mga anghel, matakot kayo sa Diyos. Noon, sinasabi lang ng mga propeta, ito ang sinasabi ng Diyos. Pero ngayon, uli pa naman. This is the last days. Either last day na ng buhay mo, hindi mo alam, or last day na natin na malapit ng buhay ng Panginoon. Now, ang nagsasalita sa iyo at sa akin na salita ng Panginoon ay hindi mga propeta, kundi mismo si Jesus, ang anak ng Diyos. Kung meron po kayong mga Biblia, yung pong mga Bibles po na iba, yung Bible na matalino yung Bible ko hindi ko pala nadala, nasa internet na lahat yung Biblia. May naka-highlights na red. Yung mismo ang nagsasalita ay si Jesus. Sinasabi mo rito sa Hebreo, teka, mga Hudyo, natatakot kayo sa Diyos noon na binabanggit ng mga propeta, na kinakatakutan din ng mga anghel. Pero ngayon, hindi kayo natatakot sa mismo ang nagsasalita sa inyo, ay si Jesus na siya mismo ang Diyos. Pag binasa mo, pinunat mo ang Biblia, is that Word of God convicting or powerful to you enough to change your life, to change your mind, o dahil hindi mo bet yung salita ng Panginoon ngayon hindi ang masasaksa sa buhay mo, hindi mo type, hindi mo i-apply. O ayaw mo ba trip ka kay pastor at pastora na nag-preach nun, hindi mo type, I'm so sorry. Nagsasalita na kami dito, but read your Bible. And it is Jesus who is the living God, is the one telling you, these are the words of God. Alam niyo po, I will tell you Frank. Sabi ng asawa ko, bakit nagsasawa kang mag-preach sa church? Sabi ko, ayaw kong maybe, siyempre, kung ko yun bilang isang tao.
Sabi ko, marinig ng church. Masalita ng Panginoon, ang gagaling ng mga preachers nyo. I don't need to preach here. Alam mo ang diferensya kung bakit hindi ka lumalago, hindi tayo lumalago. It's not because of them who are preaching. It is because your heart is wrong with the Lord. You do not believe the word of God that is being preached. Why you are not expanding? Because you are relying on people. You are not relying to the Lord. Anong sabi dito? Who is Jesus? Di ba sabi sa John 1:1? Jesus was the Word. Jesus is God. Because Jesus is God's final word. Is that different now? Jesus is the final word of God. Kung ang sinasabi niya doon sa mga propeta, wag na mo sila na maging magbago ang buhay nila na maging tapat sa Panginoon. Ngayon, hindi na yung word ng prophets ang nagsasalita. Si Jesus na ang final word ni God. Wala nang iba pang masasabi ang Diyos. Dahil si Jesus na ang complete fulfillment and the complete revelation of God. Pag sinabi ni Jesus na maniwala kayo sa akin, pag di kayo sumunod at naniwala, hindi kayo nakinig, naniwala at sumunod sa akin, mamamatay ka. Jesus says. Sabi ni Jesus yun, nililimans ka mo lang. Ano yun? Saan nakikita sa Bible yun? I am the way, the truth, and the life. Pupunta ka sa impyerno kung hindi ka susunod sa akin. Alam niyo po, ang Hebrew and Greek translation ng salita, makikinig is that you obey. That is the most challenging sa mga Hudyo noon hanggang sa panahon natin. That we don't claim as Christians. But our Christianity is being shaken. Why? Because we are not sure who Jesus is. Hindi ka nakikinig, hindi ka umiinig na salita ng Panginoon. Faith, in verse 3, sabi na doon, faith comes from hearing. Papaano magkakaroon ng matibay na pananampalataya? O kasabi ni Pastor last Sundays, katikin na pananampalataya kung hindi ka nakikinig sa salita ng Panginoon. Hindi ka nagbabasa at umiintindi ng salita ng Panginoon. Hindi mo ba kilala kung sino si Jesus? O mas mataas ang regard mo kay Pablo? Si Apostol Pablo. Grabe, isang napakatibay na mananampalataya na nang-ayat na kung ano pang ginawa sa kanya, na nagpili siya sa Panginoon, na bulag-bulag pa. Lahat ng mga disciples noon, mga binitay ng pati marin, andyan na binaratan ng buhay. Wow, they are very good. You are saluting over them. But you are forgetting that the final word of God has been completely revealed through the Lord Jesus Christ.
Because Jesus Himself is kilala niyo ba kung sino ang Diyos na pinanampalataya ninyo? Gusto niyo bumalik sa dating katawan? Sa dating pamumuhay? Kilala niyo ba kung sino si Jesus? Jesus is the heir of all things. Grabe yan. Heir! Alam niyo po, pag pinamanahan ka ng tatay mo, nanay mo na napakayaman, sa'yo lahat yun. Walang ma-execute na kayamanan mo kung hindi dadaan sa inyo. Kasi ikaw ang may-ari. Ang sinasabi dyan ng heir of all things, maliban sa sinasabi ng tagapagmana, ibig sabihin, si Jesus ang may-ari sa lahat ng bagay. Bakit? Hindi lang siya co-creator ng heaven and earth. God, Jesus Christ, is the owner, creator of the universe. Grabe naman lalim mo, grabe naman yun. Sobra naman pagpapamukha sa atin who Jesus is. Bakit hindi tinatrato ang salita ng Panginoon na parang light lang? Bakit nyo tinatrato ang mga teachings o katuruan ni Jesus Christ na napakagaan at parang wala lang? Bakit hindi nababago ni Jesus Christ ang buhay mo at buhay mo? Bakit? Because you do not have, we do not have the clear grasp o yung maliwanag at buong pagkakaunawa kung sino ba si Jesus. Simple lang naman. Siya lang naman ang may-ari ng lahat ng bagay sa mundong ito. Siya lang naman ang naglikha ng buong kalawakan. Siya lang naman ang nagmamayari at gumawa sa iyo. Ano ang epekto doon sa salita niya na itinuturo niya sa inyo? Nalaman mo, ito, ganito, madikit ka lang sabihin, ang selfish hindi ka rin. Diba? Madikit ka lang sa ating sawa, sikat ka. We regard people by their status. We respect them and obey them by their status. But most of the time, people in the world do not recognize, and sometimes Christians cannot comprehend, and they disregard, if not a little, but completely, the status of Jesus. Ito, hindi na ito moral explanation na ito si Jesus, na mabait siya, na siya ay, siya ang, anong tawag dito? Mapagbigay siya. Hindi na ganito ang pinapakita dito, ni libro. Para i-convince niya mga Kristyano. Technicalidad na ginagawa dito ng author ng Hebrews. Hindi na natin pag-uusapan kung gaano kabuti siya sa buhay mo. Ang pag-uusapan natin dito, sino ba siya technically, legally, ano ba ang meron kay Jesus? Siya ang nagmamayari at siya ang gumawa ng lahat ng kalawakan, including Jesus is God. Ano ang ibig sabihin nun? If God owns you and me, and God is the owner of my life and your life, meaning God has authority over you. Tama po ba? Kung ang mayor ay dapat mong sundin yung kanyang mga pamamahala by law,
And then, even far greater, far more, God is the one we should obey. Because He is technically and legally your owner. Siya ang nagmamayari sa'yo. Related po sa preaching last Sunday, kung sa akin yung preaching last Sunday, pinapaalala ng Holy Spirit sa akin yung preaching. Na kapag ibinigay ito ni Lord sa'yo, si Lord ang nagbibigay sa kanya. Diba? Iba-iba ang nun. Iba ang impact nun. You consider Jesus. If Jesus is your owner, the question is, do you surrender to His ownership and authority over your life? Kung siya ang nagmamayari sa lahat ng bagay, siya ang naglikha sa iyo mula pa lang sa sinapupunan ng iyong ina, handa ka ba na sumuko sa kanyang otoridad at sa kanyang nasasakupan sa mundo? Sa madaling salita, willing ka ba na itong owner mo at creator mo na nagmamayari sa iyo, willing ka ba na siya ang magsakop, mag-take over ng mundo? Diyan na lumalabas yung conclusion. Kapag ikaw ay nagdadaan sa napakatinding pagsubok at matinding problema at pangangailangan, gusto mo ba ikaw ang masusunod? O gusto mo ba na ang Diyos ang masusunod sa pagresolba sa problema? Do you surrender to His ownership and authority over your life? Isa po ang pinakatono ng salita ng Panginoon ngayon sa book ng Hebrew, lalo sa Hebrews chapter 1. That if this is your God, the owner of all things and your creator, He is enough to strengthen you even under trial. Diba? God is greater. That's why tayo, gusto natin, and we are being challenged, and we're being awakened. That since we know that God, Jesus is our owner, we are now willing to manamasako, magpasako sa otoridad ng Panginoon sa bawat anggulo ng buhay natin. Bakit natin sinasabing sa bawat anggulo? Kasi minsan, kailangan mo lang siya sa ganitong area, sa ganitong kasiyahan, hindi na. Kung baga nandun na sinasabihan ka ni Lord, nasa kalgitna ka pa itong mga tao ito. Happy happenings. Sige, makishot ka naman. Nandito ka sa mga friends ko na to. Sige, makikismis ka. Makigumidamlo ka. But because God is your owner, you consider Jesus. Do you hear me? Because God is your owner, you consider Jesus. Kahapon po may nangyari yun sa akin. Grabe talaga naman. What a day yesterday.
Sobrang ngayon ko na lang uli naranasan na umiyak ng babulbul ng ganong katindi. Bumibili lang naman ako ng yelo. Di ko na siguro yung matanda ay may problema sa buhay. Sabi ko, ilagay nyo na po sa timba yung yelo na bibiling ko. Hindi niya naiintindihan yung sinasabi ko. Di akala ko, di kayo narinig. Eh di, inulit ko. Ano, pinsali-salitaan na ako ng ano. Pinahiya niya ako ng buong kayo, kaya kami mo yung bumibili. Inisip ko ba, baka kilala pa ako ng mga yun. Puro lalaki pa, kasabay ako namimili. Alam mo pala sila, isa-isang tumingin sa akin, sabi nila, yung parang, hindi nila ako pinagkakapin eh. So, parang it's their way of saying, okay lang mo. Kaya na, relax ka lang. And doon sa umaga na ako ngayon, nag-comfort na ako. Pero pagdating ko sa shop, di ko na pigilan. Butera ako mga customer, naglaga ka. Ipagulong ako ng matinding. Sabi ko, saan ba nanggagaling yung pain? Sakit ng loob na nito sa akin. Kasi hindi ko siya sinabot, hindi ko siya nilapastahan, hindi ko siya pinagsalitaan, hindi ko ano-ano. Kasi iniisip ko matanda, I need to respect. At iniisip ko din na psychologically ako may pinagdadaanan na ako yung naging punching bag niya. Sabi ko lang, nakalasan ko naman. Ngayon na-challenge ako ngayon. Nung ako ay dadaan na sa tapat ng bahay niya, dahil araw-araw madaan ako. Nung dadaan na ako sa tapat ng bahay niya, parang sinasabi, literally, I'm not kidding, hindi ito kwentong kali. Literally, nagsasabi dito, panalangin mo naman ay kasama siya. Literally. Sa galit ko talaga. Pero alam mo, biglang the Holy Spirit came up to me. This word came to me. Anong sabi niya sa akin? April, consider Jesus. Biglang bilhin niya na kinig. Parang pinuhusan na talaga ng tubig. Yung galit ko, biglang nawala. Nawala na, hindi nawala. Namadaan na nawala. Na magmula nung sinabi sa akin ng banal na Espiritu Santo, isaalang-alang mo si Jesus. Kapag po ba tayo ay humarap sa mga sitwasyon sa buhay natin, hindi lagi perfecto, alam ko yan, kilala niyo ko, alam ko rin kayo, hindi natin kilala totally ang isa't isa, di rin natin nalalaman ng mga sitwasyon ng bawat isa. Pag umaharap ka sa sitwasyon ng buhay mo, mabigat man o masaya man, my question is, do you consider Jesus? Do you consider Jesus? Kapag gusto mo ng magmura, isinaalang-alang mo ang Diyos. Pag gusto mo nang magalit ng sobra-sobra-sobra, isinasaalang-alang mo ang Diyos. Kung gusto mo nang magnakaw, mangupi, magsinungaling, magchismis, manira ng tao, at magkaroon ng hinanakit at pait sa puso mo, do you consider Jesus? This is a great reminder to Christians. Ito ang napakaliwanag na sinasabi ng kay natin. This is Jesus. Pero may mas malala pa in verse 2. Ano po ang sinasabi dyan sa verse 3? Jesus is not only the heir of all things in the universe. Pero yung ginamit mo na term dito, grabe. He is the radiance of God's glory and the exact representation of His being, sustaining all things
Diyos na sinasamba para pagkakamunan. Jesus is the radiance of God's glory. To make it clear, Jesus is the exact being of God. Sa madaling salita, to see Jesus is to see God. To hear the word of Jesus is to hear God. To obey the word of Jesus is to obey the word of God. To hold on the word of Jesus is to hold on the word of God. Jesus sustains. Sa ito, very much sa akin to. Jesus sustains everything. Sa isang salita lang ng Panginoong Jesus, mabubuhay ka o mamamatay ka. Mawawala ito o magkakaroon ito. Because Jesus is that exact word. He sustains everything. Kung may gusto kang magpalakasan, kung may gusto kang, ano ba yung palakas? Di ba magpalakasan? Dati, gusto mo magpalakas kay Mayor, magpalakas sa boss mo, magpalakas sa tatay nanay mo, magpalakas sa presidente. Sa tingin ko, yung sustainer o yung may hawak ng lahat ng mundong ito, lalo ang buhay mo. All the more na mas dapat tayo mag-cling over sa Do you surrender to God's ownership, to Jesus' ownership and authority over your life? And lastly, do you trust in His control over your life? Can you say yes to God control, or do you want to be in your own control? Kapag may problema tayo, sinusolusyonan natin on our own. Nagtetempt tayo to fix things, to address things, and to take things on our own. Based on our own control. But ang challenge dito is that knowing who Jesus is now, do you trust? Can you say yes to Him and no to yourself? Or still, can you say yes to yourself and no to Him? That is a bad idea. It is not a good decision, sinasabi dito ng writer ng Hebrew, that in a tense, highly tense situation of your life, you turn back away from Jesus. It's a very bad decision. Kapag problema ka, kapag may pangangailangan ka, at pag may matindi kang pinagdadaanan sa buhay mo, at desisyon na ginagawa sa buhay mo, turn always to the Lord Jesus Christ, because you can rely on Him. He is the God. He is the King of all kings. He is everything on our lives. Solution ng buhay na sitwasyon natin, solusyon ng mga problema natin. Let's not remove Jesus from the equation. Jesus is greater than everything. He is greater than your dreams. He is greater than your life.
He is greater than your problem. He is greater than your situation. May sakit ka ba? Sabi nyo sa may kanta na kanina, yung hymns natin. Even in sickness, God, Jesus, our Lord, is greater than that. Hindi mo ba napakalaking comfort? Napakalaking comfort knowing that God, Jesus, our Lord, is greater than everything in our lives. And if that's the case, everything will be easier for us. Dahil may higit na Diyos na sumasalo sa'yo, nag-iingat sa'yo. Kung iniisip mo na ikaw na ang pinakamasaklang na tao sa mundong ito, kung iniisip mo na ikaw na ang pinakamay malaking problema sa mundong ito, kung iniisip mo na ikaw na ang pinakamahirap, pinakawalang pera, ikaw na ang pinakawalang kwentang tao o pinakamay malaking problema sa mundong ito, pinakamay pangit na sitwasyon sa buhay. At sabi mo, ba't ba ng buhay pa ako? Hey, that Jesus is greater than your thinking and your situation.